Sa gitna ng mga ulap at hamog, matatayog na nakatindig ang mga talampas ng Manjengay. Mga pader ng bato na tila umaabot sa langit, nababalot ng lunti ang halaman sa itaas. Sa pagitan ng mga talampas, makikita ang isang ilog na nagbibigay buhay sa buong lugar. Ang tanawin ay nagbibigay ng kapayapaan at hiwaga, isang lugar kung saan ang kalikasan ay naghahari. Sa tuktok ng isang mataas na talampas, kung saan nagtatagpo ang langit at lupa, nakatayo ang isang figure. Ang simoy ng hangin ay humahampas sa kanyang kasuotan, habang ang kanyang mga mata ay nakatanaw sa malayo. Sa kanyang isipan, nagbabalik ang mga alaala ng nakaraan, mga araw na puno ng pangarap at pagsasanay. Ang bawat paghakbang sa talampas ay nagpapaalala ng kanyang layunin, ang maging isang dalubhasa sa martial arts, isang alamat na hindi malilimutan. Sa bawat linya ng aking mukha, mababanaag ang mga aral ng nakaraan. Mga araw na puno ng hirap, sakripisyo, at walang patid na pagsasanay. Ngunit sa kabila ng lahat, ang pangarap na maging isang dalubhasa sa martial arts ang nagtulak sa akin upang magpatuloy. Sa bawat pagsubok, lalo akong tumitibay, lalo akong nagiging handa sa hamon ng mundo. Ang aking layunin ay malinaw, ang maging isang alamat, ang maging isang Diyos sa larangan ng pakikipaglaban. Sa bawat sugat at pilat na aking tinataglay, sumasalamin ang mga pagsubok na aking pinagdaanan. Alam kong hindi magiging madali ang daan, ngunit ang pangarap na maging isang dalubhasa sa martial arts ay nag-udyok sa akin na magpatuloy. Sa bawat pagsubok, mas lalo akong tumitibay, mas lalo akong nagiging determinado na abutin ang aking layunin. Ang bawat sakripisyo ay sulit, dahil alam kong sa dulo ng daan, naghihintay ang kadakilaan. Noong ibinabahagi ko ang aking pangarap, tila nawawala na ako sa katinoan sa paningin ng iba. Ngunit hindi ako nagpatinag. Araw at gabi, walang humpay akong nagsanay sa martial arts upang makamit ang aking layunin. Sa bawat pagsubok, mas lalo akong tumitibay, mas lalo akong nagiging determinado na abutin ang aking pangarap. Hindi ako susuko hanggat hindi ko nararating ang tuktok, hanggat hindi ko nakakamit ang kadakilaan sa mundo ng pakikipaglaban. Bagamat hindi ko narating ang pangarap na maging isang dalubhasa sa martial arts, akala ko sapat na ang aking pagsasanay. Ngunit ngayon, nagsisimula akong magduda. Tila hindi pa rin sapat ang lahat ng aking pinagdaanan. Kailangan ko pang magsumikap, kailangan ko pang pagbutihin ang aking kakayahan. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nararating ang tuktok, hanggat hindi ko nakakamit ang kadakilaan sa mundo ng pakikipaglaban. Sa tuktok ng bundok, tanaw ko ang kanyang figure. Ang kanyang aura ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan at kasamaan. Ang kanyang presensya ay nagdudulot ng takot at pangamba sa aking puso. Ang baliw na demonyo. Ang kanyang pangalan ay kinatatakutan sa buong mundo ng martial arts. Kailangan ko siyang talunin, kailangan kong pigilan ang kanyang kasamaan bago pa ito kumalat. Ito ang aking tungkulin, ito ang aking pananagutan. Sa aking paglalakbay, maraming pagsubok ang aking kinaharap. Ngunit sa bawat pagsubok, mas lalo akong tumitibay, mas lalo akong nagiging handa sa hamon ng mundo. Sa aking pagtahak sa daan, nakatagpo ko ang iba't ibang tao, mga kaibigan, mga kaaway, at mga taong nagbigay sa akin ng inspirasyon. Ngunit sa lahat ng ito, isa lang ang aking layunin, ang maging isang dalubhasa sa martial arts, ang maging isang alamat sa mundo ng pakikipaglaban. Tama na ang kalokohan. Ibalik ninyo ang jade ng langit na ninakaw ninyo sa amin. Ang opisyal ng liwanag, mula sa demonyong kulto, ay nagbigay ng babala. Sa kanyang likuran, nakahanay ang mga mandirigma, handang sumunod sa kanyang utos. Ang tensyon ay bumabalot sa hangin, handa nang sumabog anumang oras. Ang laban para sa jade ng langit ay malapit nang magsimula. Opisyal, ang sabi niya, hindi mo ba nakikitang nagsasalita ako? Ano ang silbi ng pagpapaliban gamit ang mga walang kwentang kwento? Tapos na ang iyong oras. Ang banta ay malinaw, ang laban ay hindi maiiwasan. Sa huling sandali, kailangan niyang gumawa ng desisyon, lalaban ba siya o susuko? Ang kanyang kapalaran ay nakasalalay sa kanyang susunod na hakbang. Sa kanyang kamay, umiikot ang isang maliit na bato. Sabi mo ito ang jade ng langit, tama ba? Ang kanyang tanong ay puno ng pagdududa. Ang jade ng langit, isang bagay na may malaking kapangyarihan at halaga. Ngunit bakit ito nasa kanya? Ano ang kanyang balak gawin dito? Ang hiwaga ay bumabalot sa kanya, naghihintay na malutas.
Dapat ko bang itapon ito sa bangin? Ang tanong niya ay nagdulot ng katahimikan sa paligid. Sa kanyang kamay, hawak niya ang jade ng langit, ang bagay na pinag-aagawan ng lahat. Sa kanyang harapan, nakatayo ang mga mandirigma, handang sumunod sa kanyang utos. Panipi tuldok tuldok tuldok. Aking paumanhin. Ituloy ninyo. Ang kanyang utos ay nagpabago sa takbo ng pangyayari. Ano ang kanyang balak gawin? Ang panganib ay bumabalot sa kanila, naghihintay na sumabog. Sa tuktok ng bundok, malaya siyang nakatayo. Ang hangin ay humahampas sa kanyang kasuotan, tila nagbibigay sa kanya ng pakpak upang lumipad. Sa kanyang likuran, ang malawak na kalangitan, walang hanggan at puno ng hiwaga. Ang kanyang presensya ay nagdudulot ng pag-asa at inspirasyon. Sa kanyang paglipad, tila kaya niyang abutin ang mga pangarap, kaya niyang lampasan ang anumang pagsubok. Ako ay mahusay sa psychological warfare, mga taktika, panlilinlang, at pag-aaway ng mga tao laban sa isa't isa. Tuldok-tuldok, hindi ako nagpapaloko sa mga laro ng mga tuso. At ako ay mayroong pambihirang pagtitiis sa alak. Sa kanyang mga salita, nagpapakita siya ng kanyang kahusayan sa iba't ibang aspeto ng digmaan. Hindi lamang siya mahusay sa pisikal na labanan, kundi pati na rin sa paggamit ng kanyang isip upang manipulahin ang kanyang mga kalaban. At sa kanyang pagtitiis sa alak, nagpapakita siya ng kanyang kakayahan na manatiling kalmado at kontrolado sa anumang sitwasyon. Siya ay isang dalubhasa sa digmaan, handang harapin ang anumang hamon. Yan ang akala mo. Sa kanyang mga salita, nagpapakita siya ng pagdududa sa paniniwala ng kanyang kalaban. Sa kanyang likuran, nakatayo ang kanyang kasama, naghihintay ng kanyang utos. Sa kanyang mukha, nakikita ang pagtataka at pag-aalinlangan. Sa katunayan, maaaring ang dahilan kung bakit hindi gumana sa iyo ang mga laro ng mga tuso, baliw na demonyo, ay dahil hindi interesado sa iyo ang mga magagandang babae. Sa kanyang mga salita, nagpapakita siya ng isang posibleng katotohanan sa likod ng panlilinlang. Sa kanyang ekspresyon, nakikita ang pag-aalinlangan at pagtataka. Ano kaya ang magiging reaksyon ng baliw na demonyo sa kanyang mga salita? Hindi ito gumana dahil ang mga babae ay hindi umaayon sa iyong kalibre. Alam ito ng lahat sa buong lupain. Sa kanyang mga salita, nagpapakita siya ng isang katotohanang hindi maaaring tanggihan. Sa kanyang posisyon, nakatayo siya sa tuktok ng bangin, nagpapakita ng kanyang kapangyarihan at awtoridad. Sa kanyang harapan, nakahanay ang kanyang mga kalaban, handang harapin ang kanyang hamon. Ang laban ay malapit ng magsimula, at ang katotohanan ay magiging sandata niya. Sa kanilang mga mata, nagtatagpo ang kanilang kapangyarihan. Ang isang mata ay nagliliyab sa galit, ang isa naman ay puno ng determinasyon. Sa kanilang titigan, nagpapakita sila ng kanilang lakas at kahinaan. Ang laban ay hindi lamang pisikal, kundi pati na rin mental. Sino kaya ang mananaig sa kanilang titigan? Itatapon ko na ba ito? Sa kanyang mga salita, nagpapakita siya ng kanyang kapangyarihan na magpasya sa kapalaran ng lahat. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang bagay na may malaking kahalagahan. Sa kanyang harapan, nakatayo ang kanyang mga kalaban, naghihintay ng kanyang desisyon. Magpatuloy. Sa kanyang utos, nagpapakita siya ng kanyang determinasyon na harapin ang anumang hamon. Ang laban ay malapit ng magsimula, ang pinakamagaling at pinakatalentadong sa buong lupain na naghahangad sa pamagat ng Diyos ng martial arts. Ay ako, sa kanyang mga salita, nagpapakita siya ng kanyang kumpiyansa at determinasyon na makamit ang kanyang pangarap. Sa kanyang posisyon, nakatayo siya sa tuktok ng bundok, nagpapakita ng kanyang lakas at kapangyarihan. Ang kanyang paglalakbay ay puno ng hamon, sa kanilang mga kasuotan at sombrero, nagpapakita sila ng kanilang pagkakaisa at katapatan. Sa kanilang mga ekspresyon, nakikita ang kanilang determinasyon at paghahanda. Sila ang mga tagasunod, handang sumunod sa kanilang leader sa anumang laban. Ang kanilang lakas ay nasa kanilang pagkakaisa, baliw na demonyo. Sa kanyang mga mata, nagliliyab ang galit at kapangyarihan. Sa kanyang mukha, nakikita ang kanyang determinasyon na harapin ang kanyang mga kalaban. Siya ang baliw na demonyo, isang nilalang na kinatatakutan ng lahat. Ang kanyang lakas ay hindi mapapantayan, at ang kanyang galit ay walang hanggan. Ang kanyang pagdating ay nagdudulot ng takot at pagkasira sa lahat ng kanyang madadaanan. Sa kanyang posisyon, nakatayo siya sa harapan ng kanyang mga tagasunod,
nagpapakita ng kanyang awtoridad at kapangyarihan. Sa kanyang mukha, nakikita ang kanyang determinasyon at paghahanda na harapin ang anumang hamon. Sila ang kanyang mga tagasunod, handang sumunod sa kanya sa anumang laban. Ang kanilang pagkakaisa at katapatan ay ang kanilang lakas, at ang kanilang tagumpay ay nakasalalay sa kanilang leader. Tapos na ba kayo? Sa kanyang tanong, nagpapakita siya ng kanyang pagtitiyaga at paghahanda. Sa kanyang harapan, nakatayo ang kanyang mga kalaban, naghihintay ng kanyang susunod na hakbang. Sa kanyang likuran, nakatayo ang kanyang mga tagasunod, handang sumunod sa kanyang utos. Hindi pa. Sa kanyang sagot, nagpapakita siya ng kanyang determinasyon na ipagpatuloy ang laban hanggang sa huli. Ang laban ay malapit nang magsimula, matapos pagdaanan ang lahat ng ito, napagtanto ko na ang lahat ay walang saysay. Ang paglalakbay sa malayo at malawak upang makilala ang ibang mga masters, ang ibig kong sabihin. Sa kanyang mga salita, nagpapakita siya ng kanyang panghihinayang at pagkadismaya. Sa kanyang mukha, nakikita ang kanyang pagod at pagkabigo. Ang kanyang paglalakbay ay puno ng hamon at sakripisyo, ngunit sa huli, napagtanto niya na ang lahat ay walang saysay. Ang kanyang realisasyon ay nagdudulot ng sakit at pagdurusa sa kanyang puso. Ano ba ang sinasabi mo? Hindi ba't hinahabol ka nila sa buong lupain? Mas mataas ka pa sa kanilang listahan kaysa sa akin, at miyembro ako ng demonic cult. Ang pangalang baliw na demonyo ay ibinigay sa iyo ng traditional faction, hindi ba? Sa kanyang mga tanong, nagpapakita siya ng kanyang pagtataka at pag-uusisa. Sa kanyang mga salita, nagpapakita siya ng katotohanan tungkol sa pagkakakilanlan ng baliw na demonyo. Ang kanyang pagkakakilanlan ay isang misteryo, at ang kanyang mga motibo ay hindi malinaw. Sa kanyang mga mata, nakikita ang kanyang determinasyon at paghahanda na harapin ang kanyang mga kalaban. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang bagay na may malaking kahalagahan. Sa kanyang ekspresyon, nagpapakita siya ng kanyang kumpiyansa at kapangyarihan. Ang laban ay malapit nang magsimula, gusto mo bang itapon ko ito? Sa kanyang tanong, nagpapakita siya ng kanyang kapangyarihan na magpasya sa kapalaran ng lahat. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang bagay na may malaking kahalagahan. Sa kanyang ekspresyon, nagpapakita siya ng kanyang kumpiyansa at determinasyon na gamitin ang kanyang kapangyarihan para sa kanilang tagumpay. Ang kanyang pag-aalok ay isang pagsubok sa kanilang katapatan at pagtitiwala. Sa kanyang katahimikan, nagpapakita siya ng kanyang pagtitimpi at pag-iisip. Ang aking paumanhin kung ikaw ay nasaktan. Sa kanyang mga salita, nagpapakita siya ng kanyang pagpapakumbaba at paggalang. Hanem, sa kanyang pagtanggap, nagpapakita siya ng kanyang pag-unawa at pagpapatawad. Opisyal ng Shining Light, nakikita kong pinapanatili mo ang iyong init ng ulo sa ganitong paraan. Nagpapaisip sa akin na ang bagay na ito ay may malaking kahalagahan sa iyo. Sa kanyang mga salita, nagpapakita siya ng kanyang paghanga at pagtataka. Sa kanyang ekspresyon, nagpapakita siya ng kanyang pag-unawa sa kahalagahan ng pagtitimpi at pagkontrol sa sarili. Ang kanyang pag-unawa ay nagpapakita ng kanyang paggalang at pagtitiwala sa kanyang kapwa. Bukod pa rito, mahigit 100 elite fighters ng demonic cult ang namatay sa aking mga kamay habang hinahabol ako. At gayunpaman, kahit na, sa tingin mo ay kailangan mo pa ring magpigil. Tuldok-tuldok panipit. Sa kanyang mga salita, nagpapakita siya ng kanyang kapangyarihan at pagtataka. Sa kanyang ekspresyon, nagpapakita siya ng kanyang pag-unawa sa kahalagahan ng pagpigil at pagkontrol sa sarili. Baliw na demonyo. Sa kanyang pagbanggit, nagpapakita siya ng kanyang pagkilala at paggalang. Nagbubulalas ka ng walang kwenta. Sa kanyang mga salita, nagpapakita siya ng kanyang pagkadismaya at pagtutol. Ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita ng kanyang kapangyarihan at determinasyon na harapin ang anumang hamon. Sa kanyang likuran, dumarating ang kanyang mga kalaban, handa na harapin siya. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang bagay na may malaking kahalagahan. Sa kanyang ekspresyon, nagpapakita siya ng kanyang paghahanda at determinasyon na harapin ang anumang hamon. Ang laban ay malapit nang magsimula, at siya ay handa na ipagtanggol ang kanyang sarili, ikaw ay uhaw sa dugo. Sige, sa tingin ko gusto mo akong patayin. Iginagalang ko ang iyong desisyon. Ito ang magiging huling laban natin. Sa kanyang mga salita, nagpapakita siya ng kanyang pagtanggap at paggalang sa kanyang kalaban.
Sa kanyang ekspresyon, nagpapakita siya ng kanyang paghahanda at determinasyon na harapin ang kanyang kapalaran. Ang laban ay malapit nang magsimula, at siya ay handa na ipagtanggol ang kanyang sarili at ang kanyang mga mahal sa buhay hanggang sa huling hininga. Pero bago ang lahat, magiging abala ang pakikipaglaban na suot ito, kaya itatapon ko muna ito sa bangin. Sa kanyang mga salita, nagpapakita siya ng kanyang pagiging praktikal at paghahanda. Sa kanyang aksyon, nagpapakita siya ng kanyang determinasyon na harapin ang kanyang kalaban ng walang anumang sagabal. Ang kanyang paghahanda ay nagpapakita ng kanyang paggalang sa kanyang kalaban at ang kanyang pagtitiwala sa kanyang sariling kakayahan. Paumanhin sa pagiging emosyonal, maaari nating lutisin ito. Sa kanyang mga salita, nagpapakita siya ng kanyang pagpapakumbaba at pag-asa sa pagkakasundo. Sa kanyang aksyon, nagpapakita siya ng kanyang determinasyon na hanapin ang kapayapaan at pagkakaisa. Ang kanyang paghingi ng tawad at pag-asa ay nagpapakita ng kanyang paggalang sa kanyang kapwa at ang kanyang pagtitiwala sa kanilang kakayahan na magkasundo. Gusto mo bang pag-usapan natin ito? Wala akong sasabihin sa iyo. Ikaw ang bastardo na humahabol sa akin sa loob ng maraming araw. Sinalakay mo ako sa lahat ng panig. Dahil sa iyo, hindi ako makatulog. Hindi ako makakain. Sa kanyang mga salita, nagpapakita siya ng kanyang galit, paghihirap, at pagkadismaya. Sa kanyang ekspresyon, nagpapakita siya ng kanyang determinasyon na ipagtanggol ang kanyang sarili at ang kanyang mga mahal sa buhay. Ang kanyang pagtatapat ay nagpapakita ng kanyang tapang at ang kanyang pangangailangan na maunawaan at mapakinggan. Hindi man lang ako makatae. May ideya ka ba kung gaano kasama ang mood ko? Well, iyon ang punto. Iyan ang ibig sabihin ng hinahabol. Sa kanilang mga salita, nagpapakita sila ng kanilang pagdurusa, galit, at determinasyon. Sa kanilang ekspresyon, nagpapakita sila ng kanilang tapang at ang kanilang pangangailangan na maunawaan at mapakinggan. Sa kanyang mabilis na pagkilos, nagpapakita siya ng kanyang kahusayan at determinasyon. Sa kanyang ekspresyon, nagpapakita siya ng kanyang paghahanda at pagtitiwala sa kanyang sariling kakayahan. Ang kanyang mabilis na pagkilos ay nagpapakita ng kanyang tapang at ang kanyang paglaban sa kanyang kapalaran. Ano ang gagawin mo ngayon? Sa kanyang tanong, nagpapakita siya ng kanyang pagtataka, pag-aalala, o hamon. Sa kanyang ekspresyon, nagpapakita siya ng kanyang paghahanda at determinasyon na harapin ang anumang mangyari. Well, pupo ako sa iyo. Sa kanyang mapangahas na banta, nagpapakita siya ng kanyang galit, pagkadismaya, at determinasyon. Sa kanyang ekspresyon, nagpapakita siya ng kanyang paghahanda at pagtitiwala sa kanyang sariling kakayahan. Ang kanyang banta ay nagpapakita ng kanyang tapang at ang kanyang paglaban sa kanyang kapalaran. Sa kanyang paghagis, nagpapakita siya ng kanyang determinasyon at pagtitiwala sa kanyang sariling kakayahan. Sa kanyang ekspresyon, nagpapakita siya ng kanyang paghahanda at ang kanyang paglaban sa kanyang kapalaran. Ang kanyang paghagis ay nagpapakita ng kanyang tapang at ang kanyang pagtitiwala sa kanyang sarili. Sa kanyang pagtindig sa gilid ng bangin, nagpapakita siya ng kanyang tapang, determinasyon, o pag-asa. Sa kanyang ekspresyon, nagpapakita siya ng kanyang paghahanda at ang kanyang paglaban sa kanyang kapalaran. Sa kanyang hukbo ng mga nekatikip, nagpapakita siya ng kanyang kapangyarihan, kontrol, at misteryo. Sa kanyang ekspresyon, nagpapakita siya ng kanyang paghahanda at determinasyon na harapin ang anumang mangyari. Sa kanyang mukha ng pagdurusa, nagpapakita siya ng kanyang sakit, pagkadismaya, at determinasyon. Sa kanyang ekspresyon, nagpapakita siya ng kanyang paghahanda at ang kanyang paglaban sa kanyang kapalaran. Hindi ko inaasahan ang lasang iyon. Sa kanyang pahayag, nagpapakita siya ng kanyang pagkabigla, pagtataka, o pagkadismaya. Lasang peach, sira ka na ba ng ulo? Kinain mo iyon. Tandang padamdam panipit. Sa kanyang pahayag, nagpapakita siya ng kanyang pagtataka, pagkabigla, o pagkadismaya. Sa kanyang ekspresyon, nagpapakita siya ng kanyang paghahanda at determinasyon na harapin ang anumang mangyari. Ang kanyang pahayag ay nagpapakita ng kanyang pagiging mausisa at ang kanyang kagustuhan na malaman ang susunod na mangyayari. Sa kanyang titig, nagpapakita siya ng kanyang tapang, determinasyon, at paghahanda. Sa kanyang ekspresyon, nagpapakita siya ng kanyang pagtitiwala sa kanyang sarili at ang kanyang paglaban sa kanyang kapalaran. Ang kanyang titig ay nagpapakita ng kanyang lakas at ang kanyang pagiging mandirigma.
Sa iyong reaksyon, sa tingin ko iyon ang tamang galaw. Sa kanyang pahayag, nagpapakita siya ng kanyang pagtitiwala, pagmamayabang, o pagiging mapanukso. Sa kanyang ekspresyon, nagpapakita siya ng kanyang paghahanda at determinasyon na harapin ang anumang mangyari. Patayin siya, hindi, hulihin siyang buhay. Sa kanyang utos, nagpapakita siya ng kanyang galit, pagkadismaya, at determinasyon. Gagilingan namin siya ng buhay at ihahatid sa aming pinuno. Opo, Ginoo. Sa kanyang banta, nagpapakita siya ng kanyang galit, pagkadismaya, at determinasyon. Sa kanyang pagsugod, nagpapakita siya ng kanyang tapang, determinasyon, at paghahanda. Sa kanyang pag-slide, nagpapakita siya ng kanyang bilis, pagiging tuso, at paghahanda. Sa kanyang posisyon, nagpapakita siya ng kanyang tapang, determinasyon, at paghahanda. Sa kanyang paglalaban, ipinapakita niya ang kanyang katapangan, determinasyon, at paghahanda. Sa kanyang ekspresyon, ipinapakita niya ang kanyang pagtitiwala sa kanyang sarili at ang kanyang paglaban sa kanyang kapalaran. Ang kanyang paglalaban ay nagpapakita ng kanyang lakas at ang kanyang pagiging mandirigma. Sa kanyang paghaharap, ipinapakita niya ang kanyang katapangan, determinasyon, at paghahanda. Sa kanyang pagbagsak, ipinapakita niya ang kanyang katapangan. Sa kanyang pagsugod, ipinapakita niya ang kanyang kahusayan sa paggamit ng sandata. Sa kanyang determinadong ekspresyon, makikita ang kanyang layunin na tapusin ang laban. Ang kanyang pagsugod ay nagpapakita ng kanyang kasanayan at ang kanyang pagiging mapanganib na kalaban. Sa kanilang sagupaan, ipinapakita nila ang kanilang determinasyon na maneg sa laban. Sa kanilang mga kilos, makikita ang kanilang pagpupursigi na ipagtanggol ang kanilang sarili. Ang kanilang sagupaan ay nagpapakita ng kanilang tapang at ang kanilang pagiging handang harapin ang anumang panganib. Sa kanilang pagtatagpo, ipinapakita niya ang kanyang kasanayan sa pakikipaglaban-laban sa maraming kalaban. Sa kanyang determinadong ekspresyon, makikita ang kanyang pagiging handa na harapin ang anumang hamon. Ang kanyang pagtatagpo ay nagpapakita ng kanyang katapangan at ang kanyang kakayahang ipagtanggol ang kanyang sarili. Sa kanilang paghaharap ng mga mata, ipinapakita nila ang kanilang determinasyon na manalo sa laban. Sa kanilang mga ekspresyon, makikita ang kanilang pagiging seryoso at handang gawin ang lahat upang magtagumpay. Ang kanilang paghaharap ng mga mata ay nagpapakita ng kanilang tapang at ang kanilang pagiging handang harapin ang anumang hamon. Sa huling sandali, ipinapakita niya ang kanyang determinasyon na ipaglaban ang kanyang sarili hanggang sa huli. Sa kanyang mga mata, makikita ang kanyang pagpupursigi na hindi sumuko. Ang huling sandali ay nagpapakita ng kanyang tapang at ang kanyang pagiging handang harapin ang anumang kahihinatnan. Sa pagkasawi, ipinapakita niya ang kanyang pagiging biktima ng karahasan. Sa kanyang sugat, makikita ang kanyang pagdurusa at sakit. Ang pagkasawi ay nagpapakita ng kanyang kahinaan at ang kanyang pagiging biktima ng kanyang kapalaran. Sa pagkawasak, ipinapakita niya ang kanyang kapangyarihan na wasakin ang kanyang mga kalaban. Sa kanyang mga kilos, makikita ang kanyang determinasyon na tapusin ang laban. Ang pagkawasak ay nagpapakita ng kanyang lakas at ang kanyang kakayahang magdulot ng pinsala. Sa pagbagsak, ipinapakita niya ang kanyang pagiging biktima ng kanyang kalaban. Sa kanyang pagkadapa, makikita ang kanyang paghihirap at sakit. Sa pagkubkob, ipinapakita niya ang kanyang pagiging biktima ng kanyang mga kalaban. Sa kanyang pagkakapaligiran, sa pagpapahayag, ipinapakita niya ang kanyang pagiging leader at ang kanyang kakayahang magbigay ng utos. Sa kanyang mga salita, makikita ang kanyang determinasyon na ipagtanggol ang kanyang mga nasasakupan. Ang pagpapahayag ay nagpapakita ng kanyang lakas at ang kanyang kakayahang impluwensyahan ang kanyang mga tagasunod. Sa hamon, ipinapakita niya ang kanyang tapang at determinasyon na harapin ang kanyang kalaban. Sa kanyang mga salita, makikita ang kanyang pagiging handa na ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang hamon ay nagpapakita ng kanyang lakas at ang kanyang kakayahang harapin ang anumang panganib. Sa pagtugon, ipinapakita niya ang kanyang determinasyon na harapin ang kanyang kalaban. Sa pagmamasid, ipinapakita niya ang kanyang pagiging observant at ang kanyang kakayahang suriin ang kanyang kalaban. Sa kanyang mga salita, makikita ang kanyang pagiging handa na harapin ang anumang hamon. Ang pagmamasid ay nagpapakita ng kanyang katalinuhan at ang kanyang kakayahang magplano ng kanyang susunod na hakbang. Sa kanyang pagmamasid, ipinapakita niya ang kanyang pagiging observant at ang kanyang kakayahang suriin ang kanyang kalaban.
Ang kanyang determinasyon ay masasalamin sa kanyang ekspresyon, na nagpapakita ng kanyang pagiging handa na harapin ang anumang hamon. Ang kanyang pagiging mapagmasid ay nagpapakita ng kanyang katalinuhan at ang kanyang kakayahang magplano ng kanyang susunod na hakbang, gamit ang kapangyarihang taglay. Sa kanyang pagtindig at paghakbang, ipinapakita ng bida ang kanyang determinasyon at lakas. Ang kanyang paghahanda sa paggamit ng kapangyarihan ay nagpapahiwatig ng kanyang responsibilidad na harapin ang anumang panganib. Ang kanyang kakayahan na kontrolin ang enerhiya ay nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa kanyang tungkulin, at ang kanyang pagiging handa na ipagtanggol ang kanyang mga pinaniniwalaan. Sa kanyang pag-aalok ng hamon, ipinapakita ng bida ang kanyang tapang at determinasyon. Ang kanyang mga salita ay nagpapahiwatig ng kanyang pagiging handa na harapin ang anumang pagsubok. Ang kanyang kapangyarihan ay nagpapakita ng kanyang kakayahan na protektahan ang kanyang mga pinaniniwalaan, at ang kanyang pagiging matatag ay nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa kanyang tungkulin. Sa kanyang pagtitiis sa sakit at pagpupumilit na magpatuloy, ipinapakita ng bida ang kanyang katatagan at determinasyon. Ang kanyang mga salita ay nagpapakita ng kanyang pagiging handa na harapin ang anumang pagsubok, at ang kanyang pagpupursigi ay nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa kanyang tungkulin. Sa kanyang huling paninindigan, ipinapakita ng bida ang kanyang pagiging handa na isakripisyo ang lahat para sa kanyang mga pinaniniwalaan. Sa kanilang paghaharap, ipinapakita ng bida at kalaban ang kanilang determinasyon na manalo. Ang kalaban, sa kanyang pag-atake mula sa itaas, ay nagpapakita ng kanyang pagiging agresibo at handa na gawin ang lahat upang talunin ang bida. Kalaunan ay makikita natin na nagkaroon ng nakakasilaw na liwanag sa pagsasalpukan ng dalawa. Kasunod noon ay nagkaroon ng makapal na usok sa pinaglalabanan ng dalawa, pagkatapos ay ipinakita sa atin ang bida na mahuhulog sa bangin dahil sa lakas ng salpukan ng kanilang pag-atake, sa gitna ng kalupitan, habang pumapatak ang dugo mula sa kanyang mga sugat, mamulong ang bida, masyado bang mataas ang loob ko para subukan siyang harapin sa ganitong lagay. Sabi naman ng kalaban ng bida gitling mas mahigit, baliw na demonyo. Para magpakita ng ganoong kalakas kahit sa ganoong kalagayan. Tuldok-tuldok panipit, habang humihinga ng malalim at sugatan, wika niya, mas malakas pa siya kaysa sa sinasabi nila. Sa mismong tuktok ng bundok, kung saan dapat ay tagumpay ang naghihintay, walang pakundangang pinagmamasdan ng opisyal ng demonic cult ang pagbagsak ng bida. Ang kanyang pagkatawa ay umaalingaw sa buong paligid, tanda ng kanyang ganap na pagyurak sa kanyang kalaban. Sa gitna ng kaguluhan, habang sugatan at halos hindi makahinga, sumigaw ang karakter, lahat, magtungo sa paanan ng bangin. Kailangan nating hanapin ang kanyang katawan. Habang bumabagsak mula sa bangin, wika ng bida sa kanyang sarili, sa kabila ng lahat. Nakakagaan ng loob na alam kung ibinigay ko ang lahat. Isinakripisyo ko ang aking pagtulog at lumaban hanggang sa huling sandali sa bangin na ito. Tuldok-tuldok. Marami akong napatay na mga elite fighters ng demonic cult. Tuldok-tuldok panipit. Sa kanyang pagkahulog, wika pa ng bida sa kanyang sarili. Tuldok-tuldok. At nilunok ko ang sagradong kayamanan ng demonic cult. Masasabi ko na bang tinapos ko ang buhay ko ng may estilo. Pararangalan kaya ako bilang isang magiting na mandirigma ngayong taon ng league kung nalaman nila ito. Sa huling sandali, habang tuluyan ng bumabagsak, naisip ng bida. Tuldok-tuldok. Sa puntong ito, siguro wala na talagang saysay ang lahat. Sa walang katapusang pagbagsak, tila ba'y lumilipad ang bida patungo sa kawalan. Ang kanyang kamay ay nakaunat, tila ba'y umaabot sa isang bagay na hindi niya kayang abutin. Sa gitna ng nakakasilaw na liwanag, unti-unting lumulubog ang bida patungo sa kanyang kahihinatnan. Ang kanyang katawan ay puno ng sugat, ngunit ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kapayapaan. Sa gitna ng nakakasilaw na liwanag, nagtataka ang bida at nasambit, ha? Sa kanyang pagkamulat sa kabilang daigdig, nagtataka ang bida at nagtanong, nasaan ba ako, anong lugar ito? Sa kabilang buhay, pinangaralan ng isang misteryosong nilalang ang bida, para basta na lamang kumain ng isang bagay na naglalaman ng mga espiritu. Siguradong wala ka sa iyong sariling katinuan, wika ng misteryosong matanda, sa gitna ng nakakasilaw na liwanag, humaharap ang bida sa isang nilalang na tila nagmumula sa mas mataas na antas ng kabilang buhay. Sa kanyang pagdating sa kabilang buhay, kinilala ng misteryosong nilalang ang bida. Tuldok-tuldok, isa kang dakilang master. Ngunit agad namang sumagot ang bida,
hindi yan ang mahalaga sa ngayon. At nagpatuloy ang nilalang, ang mga kaluluwa ng hindi mabilang na mga master ay nakakulong sa loob ng Jade of Heaven. Sa kanyang pagdating sa kabilang buhay, ipinaliwanag ng misteryosong nilalang sa bida, dahil nilunok mo ito, ang mga kaluluwa ng mga hindi makabalik sa langit ay kakapit na sa iyong kaluluwa. Naguguluhang nasambit ng bida, ipinaliwanag ng misteryosong nilalang sa bida ang mga epekto ng kanyang sumpa, kapag ikaw ay natutulog, ang kanilang mga kaluluwa ay gigising. Kapag ikaw ay kumakain, ang enerhiya na nakaimbak sa pagkain ay ibabahagi mo sa kanila. Nagbabala ang misteryosong nilalang sa bida, ang mga espiritu ay kakapit din sa mga taong hahawakan mo. Sa gulat, nasambit ng bida, iyon. Sa pagitan ng mga titig, nagbabala ang misteryosong nilalang sa bida, ang malaking agos ng chi ay mahirap pangasiwaan. Naguguluhan, nagtanong ang bida, malaking agos ng chi. Matapos marinig ang babala tungkol sa malaking agos ng chi, nasabi ng bida, mukhang maganda iyan sa akin. Ibig sabihin lang yan, magkakaroon ako ng mas maraming chi wika niya sa kanyang sarili. Matapos marinig ang pagtanggap ng bida sa hamon, nag-isip ang misteryosong nilalang, isa ba siyang hanggal? Ang mawalan ng kontrol at maparalisa ay mukhang maganda. Nasabi ng misteryosong nilalang, kailangan kong magtanong. Nagtanong ang bida, tinanong ng misteryosong nilalang ang bida, bakit mo nilunok ang Jade of Heaven? Matapos marinig ang tanong ng misteryosong nilalang, nasambit ng bida sa kanyang sarili, ang titig na iyan. Tuldok, pakiramdam ko kaya niya akong patayin sa isang sulyap lang. Naglabas ng malakas na kapangyarihan ang misteryosong matanda. Dahil dito, napaisip ang bida, gaya ng inaasahan ko. Tuldok. Isa siyang tunay na master. Nagbabala ang misteryosong matanda, kung hindi mo sasabihin sa akin ang gusto kong marinig. Tuldok, mamamatay ka sa mismong lugar na ito. Hindi, mawawala ka sa pag-iral. Matapos maglabas ng malakas na kapangyarihan, nagbigay ng ultimatum ang misteryosong matanda, walang daya. Kailangan mong sumagot. Matapos ang ultimatum, nagpaliwanag ang bida, hindi ko iyon kinain dahil gusto ko. Tuldok. Kinain ko yun para pigilan ang leader ng demonic cult na gawin iyon. Matapos ang pagpapaliwanag ng bida, nagpatuloy ang misteryosong matanda sa pagbubunyag ng kanyang motibo, kinaiinisan mo siya dahil hindi niya nakikita ang mga tao bilang tao. Kinain mo ang Jade of Heaven dahil hindi mo matagalan na makita siyang lumakas. Matapos ang pagbubunyag ng motibo, nag-isip ang misteryosong matanda, Tuldok, panipik. At saka, sinabi niya, sige. Ipagpalagay ko na naging tapat ka. Iyon ay isang magandang dahilan, kaya nang marinig ng bida ang sinabi ng misteryosong matanda ay nakahinga naman na siya ng malalim. Sinabi ng misteryosong matanda, ito na ang iyong huling pagkakataon. Pagkatapos nito, ako rin ay parurusahan, kaya hindi na kita matutulungan. Matapos ang huling pagkakataon, sinabi ng bida, ano ba ang sinasabi mo? At saka, sinabi ng misteryosong matanda, ito ang pinakamagandang opsyon na maibibigay ko sa iyo. Sinabi ng misteryosong matanda, sa takdang panahon, ito ay magiging isang regalo. Isang mabusilak na imahe ang nagpapakita ng dalawang kamay na nakalagay na parang nagdarasal, na may isang maliit, bilog na bagay sa gitna ng mga palad. Ang bagay na ito ay nagliliwanag, nagpapakita ng enerhiya o kapangyarihan. Ang imahe ay puno ng puting liwanag, na nagbibigay ng isang ethereal at mystical na pakiramdam. Dahil sa nakita ng bida siya ay nagugulat na lamang sa kanyang nakikita. Kasabay noon ay biglang sumabog ang liwanag sa harapan ng ating bida. Ang larawan ay nagpapakita ng isang tahimik na tanawin ng isang tradisyonal na gusali sa Asya laban sa isang backdrop ng mga bundok sa paglubog ng araw. Ang arkitektura ay may mga detalye na kahoy, at ang setting ay nagpapahiwatig ng isang malayo at payapang lokasyon. At pagkatapos ay bigla na lang na nagising ang bida sa nasabing bahay. Tanong pa niya kung nasan ba daw siya ngayon, napatitig na lamang siya sa kanyang paligid gayong hindi parent siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Matapos bumalik sa nakaraan, sinabi ni Jahali, ito ang bahay tuluyan na tinirhan ko noong bata pa ako. Guys, ipapaliwanag ko lang si Jahali, ay ang ating bida na siyang tinatawag noon na Mad Demon sa kanyang nakaraang buhay. If gusto nyo ang recap na ito, huwag kayong mahiya na mag-comment and like para ganahan naman ako gumawa ng recap mga idol.